Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Mabuhay! Ayan, ganda ng greeting, Attorney PG. I like the color of your dress. Oh yeah, thank you so very much. Choching-chochi, Oo di nga, ba? social. Oo nga. Mabuhay po sa lahat ng ating mga Pilipinong manggagawa dito man sa Pilipinas o nasa ibang bansa. Siyempre, ito na naman ang ating Abogado de Campanilla na programa. Kasama natin Attorney PG Galang. Thank you. Yan. Hello po sa mga nanonood sa atin sa TVUP, sa YouTube, tsaka sa Signal 101. At syempre, ako po ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Ayan. Uy, alam mo, attorney, nung isang beses nag-uusap tayo di ba? Gusto ko, sabi ko, tinanong ko sa'yo, ikaw ba ay tumitingin dun sa iyong parang kalendaryo ba yan or something na sinasabi mo, ilan na yung panalo ko, ilan yung talo, di ba yan, naalala isang mo yun? episode, isang episode. Meron ka bang naging isang bagay na or isang kliyente na napaka-obnoxious? Ibig sabihin, parang hindi mo siya maintindihan o yung umpisa pa lang, ayoko na sa'yo, parang ganyan. Meron ba? Meron akong kliyenteng napaiyak ko. Really? Bakit? Napaiyak ko siya, tapos parang sabi, why is she so mean? Really? Dahil, anong kaso muna? Ay, wag na natin, I don't wanna say kung anong kaso. Oh, sige. Pero parang siya alam mo kung may mga taong mga abusive, meron talaga mga taong abusive. Yung parang, kahit sa staff ko, sinisigawan niya. May ganun. Ayoko nang ganun. Ako, hindi ko sinisigawan ng mga staff ko. Diba? Pero tsaka yung nakatambay sa office buong araw, nag-uutos ng staff ko. Ganyan. So, naging kliyente mo yun. Sa akin, hindi ko tatanggapin yun. Hello? Naging pa yun. Talaga? Noong unang panahon siya, Miss something. Really? Anyway, oo. So, nireklamo na sa akin ng mga staff ko. So, ang ginawa mo, wag na lang. Pinagsabihan ko siya. Pinagsabihan ko Okay. naman na. So, okay naman after a while. After a while, naging okay. Pero syempre, nung pinagsabihan ko siya na, huwag niyo pong gagawin yun. Diba? Dahil kung meron ho kayong reklamo, sa akin niyo sabihin at ako ang magsasabi sa Pero hindi ba kasi minsan, attorney, ito lang for the sake of other, nakatikos pala yung hair ko, sandali. For the sake of other clients, minsan marubdob ang kanilang damdamin. Oo. Yung bang tipong, may ginagawa ba itong abogado ko? Parang wala. Ay, May ganun di ba? Parang, merong ganon. Yung alam mo yung tipong, bakit parang yung kaso ko ganyan? Bakit parang natatalo ko? Anong meron yung nagagalit na agad? Well, actually, minsan naman yung mga ibang kliyente, hindi naman niya lahat, para ang tingin nila sa mga abogado ay miracle worker. Hindi naman kami miracle worker, di ba? Oo. We have to work within the confines of the The law. Oo, tsaka kung ano yung sitwasyon ng batas natin nga, tsaka korte. Minsan talaga wala tayong magagawa, mabagal. Diba? Mabagal. Ganyan. Oo. Pero Oo. that was being solved now by the rules of court, na pinabibilisan na nila yung mga professional. Meron ba, ito na lang ang tanong siguro, Attorney Galang, meron bang nakasaad na ngayon na sinabi mo kanina na days para Yes. ma-resolve ang isang kaso, hindi ka dapat lumagpas dito? Anong araw yun? Meron. Anong, Like for example, sige nga, pag example. preliminary investigation from the time it starts, Oo. 60 days. Dapat in 60 days, tapos ka, ganon? Yes. Pero syempre, Oo. pwede namang mag-extend yan, pero merong 60 days. Diba? So ngayon talagang pabilisan. Tapos pag criminal case, Oo. continuous trial, sana. I see. Okay, Sana. good yan. Para sa inyo yung mga giliw naming mga taga-panood dahil ito'y importante sa mga kaso ninyo. Yes. Meron na palang ganun. In 60 days, dapat Pag preliminary investigation. pag-preliminary investigation. Kaya ngayon mapapansin nyo, mabilis-bilis na ngayon. Kahit ako napapansin ko ngayon, mabilis-bilis na ang proseso. Ayan. Thank you, Lord. Oh, kasi hindi totoo naman yan, Alam nyo, minsan, pagka masyadong matagal ang justice, hindi makatarungan yan. Ay, alam mo, pag sa criminal case, isa sa mga pwedeng grounds for dismissal is yung speedy trial. Ganon. O kunyari, kung 10 taon na nakabinbin pa ang yung criminal case through no fault of your own, kung ikaw akusado, pwede kang mag-motion to dismiss.
based on yung violation ng speedy trial. Ang Oh, nako. masyadong matagal. Oo, totoo Nangyayari yan. At saka minsan nakakulong na eh. Oo, Ang tagal pa eh. lalo na kung non-bailable. Pero Oo. kunyari, kahit nakalabas ka sa piyansa, pwede yun. Ganun. Oo, kailangan mabilis. O, tingnan nyo, dapat nakikinig talaga kayo dito sa ating programa. Marami talaga kayong makukuhang ako, aral. ano na ako, at 10 taon na, tapos impormasyon. Oo. nakasimpleng violation. Hindi Oo. natin sa lahat ng krimen masama, di ba? Pero kunyari, kung maliit lang naman, 10 taon, umaandar pa rin. Medyo hindi na makatarungan ng ano. Correct. Well, anyway, Kung hindi eto na. kung di ba patunayan ng people of the Philippines sa ikay may sala ng 10 years, Dapat i-let them go. let them go. Yun That's ang true. concept nun. That's true. Anyway, Attorney PG, ano mga namirong pwede niyang tawagan? Okay, pwede niyong tawagan ay 0954-310-0331 para sa mga Globe users yan. Sa mga smart users naman, 0961-770-8807. Ayan, ready na po ba kayo? Ready na kayo? Ready na kami Ready. dito? So, eto na ang ating first texter. Eto si Alex ng Caloocan City. Siya ay 35 years old. May nakaalitan po ako sa aming opisina. Pareho po kaming supervisor. Pero ako lang po ang sinuspindi. Ang naging basihan lang po ay witness na statement. Wala pong ipinakitang CCTV, recordings o anumang physical evidence. Pwede po ba akong masuspindi lamang kahit testimonya lang ang basihan? May karapatan po ba akong umapela? Okay, magandang tanong yan ha. Okay, oo nga. Merong witness eh. Meron. Oo. May witness na nagsabi na ganito at ganito. Pero yung witness, pumanig most probably doon sa kanyang isang supervisor. Yes, Kaya oo. siya lang ang nasuspindi. Yes, oo. Nagka-cry foul siya. Bakit mo pinakikinggan ito? Bakit siya lang ang baka magkapatid yan. Baka naman magkakumpare yan, kaya naman niya pinapanigan yung isa. Tapos bakit ako lang at nasuspinde? Ano ang karapatan ng taong ito? Actually, una muna, ang karapatan ng taong subject, ang isang empleyadong subjected to disciplinary action. Okay. O disciplinary action. Kahit na supervisor ka, 'di ba? Is the right to be heard. Okay. Kasi merong sinasabi sa labor code natin yung the two notice rule. The two notice rule, yung unang notice is that ikaw ay ikaw baka pwede ka naming suspindihin, baka masisanti ka pa dahil sa ganito ang iyong ginawa. Pak, which is kunyari negligence or misconduct, kung ano man yung nasa Ngayon, you are now given so many days or so many hours to air your side. Di ba? So, to air your side. At kailangan Ano ito? Lahat ito in writing dapat? yung first notice, oo. First notice dapat in writing. At saka even the two notices, it has to be in writing. Okay. Diba? Ang maganda, actually maganda yung tanong mo nga, kung writing. Ang Paano kung wala? Kasi ang writing ngayon, pwedeng email. Ang Pwede, writing- paano kung verbal lang? Walang pwede, pero mahirap yon. Mahirap, hindi. Kasi Writing, it has to be in magkakaroon writing. ng problema rin The yung first employer, notice, ano? Oo. First notice has to be in writing, giving you an opportunity to be heard. Ngayon, binigyan ka ba ng opportunity to be heard? Diba? Kasi bukang nagbigay ng, kung hindi ka nakakuha ng first notice, pwede ka talagang umapela. Dahil that's in violation. O di dapat sinabi niya, dapat pala ito yung mga kailangan mong tandaan. Anong pangalan niya, friend? Oo nga, ano yung Oo, pangalan anong pangalan ni friend? Si Alex. O, Oo. itong tandaan mo, Alex. Nabigyan ka ba ng first notice? Yan. So, dapat Ngayon, kung- sinulatan ka. Oo. Kasi mukhang ang pinagbasihan lang ay yung testimonya ng isa. Ikaw ba'y nabigyan ng pagkakataon na pati yung ebidensya mo na hindi ka dapat ang So, ang ibig mong sabihin, kunwari ako yung employer. So, sila yung nag-away. Ang dapat na gawin ng employer ay sumulat dun sa dalawang Oo. supervisor at sabihin, dahil sa insidenteng ito, ikaw ay sinasabihan ng kumpanyang na ito na Or sumulat ka sa mukhang, akin at sabihin mo kung ano ang iyong... Mukhang ang nangyari sa kanila, nag-away. Oo. Tapos nun, nabalitaan nung employer. Oo. May testimonya. So, pinagharap-harap lang. Sinuspend na siya agad. Kasi based on the testimony of the Okay, may tanong ako sa iyo, attorney, ha? Oh. Hindi ba maganda nga yun, at least walang written na ganyan, na parang walang nangyari lang?
Pero nasuspend siya eh. Kasi nga may suspension, Oo. nakaakibat. Kasi kung ang salita-salita lang at Kung, walang... kung napagalitan ka lang, kung ano lang, warning. wala naman. Dahil wala namang Ah. loss of income, Oo. wala namang hindi naman nilagay sa 201 file niya. Oo. Kumbaga, sinabihan ka lang. Pero kung ikay suspended, I would suppose, no work, no pay. The time na hindi ka nagtatrabaho, so may damage sa kanya yun. I see. So anyway, ang maganda dapat siguro sulatan, kung di siya nakatanggap ng sulat, sabihin mo, parang may violation. May violation. Okay. yun. O, sige. O at least parang maisoli sa kanya yung mga araw na hindi siya nasweldohan dahil Okay. O, sige. Ito naman, si Jen ng Tondo, Manila. Magandang gabi sa'yo, Jen. Bata ang sumagot. Si Jen. Okay. Si Baby Jen. Sanggol. Bata, may question. Gutom daw siya. Dede raw. Jen, magandang gabi. Ay, talaga. Bata pa rin ang sumagot. Ang cute Hindi naman. lang siya Ano kaya ang problema ng ayun na. Gutom siya. Ayun na. Ano Okay. ito? Hello? Jen? Hi, Jen. Hello po. Ayan, naririnig mo kami, Jen? Biglang lumaki na yung Yes, bata. madam. nakapagsalita. Ayan, Yes, Jen, attorney. bago ang lahat, sa tingin namin tumawag ang anak mo para sabihin sa'yo na siya ay gutom Oo at nga. palitan mo na raw siya ng diaper. Oo nga. Opo, gutom po ang baby. Okay. Okay, See, sige. ang galing din, attorney. Alam naming lahat ng gutom yan. oo nga, Sige. Jen, anong problema? Ikaw, hindi ka gutom. Hindi. Hindi naman po, mga Okay. attorneys. Okay, Ganito sige. po kasi. Oh, Ako po kasi isang caretaker ng isang room for rent. okay. Caretaker ng room for rent. Okay. Opo. Tapos, yung dalawang nagre-rent, tinamper nila yung submeter para para dinaya nila yung kuryente. So, tinamper nila yung submeter, kasi submeter, yun yung ano sa kanila. Okay. Sa loob lang po siya ng bahay. Oo. Paano mo naman nalaman na tinamper? Oo nga. Pina-check ko po sa electrician ko na hindi daw po siya ang may gawa nun. Okay. Bakit ramdam mo na ba na ikaw nagbabayad ng kuryente nila? Hindi kasi caretaker po, siya. Siguro sama-sama siyempre kami sa siya isang yung... bahay. Oo. Siya yung caretaker eh. So siguro napansin nga niya na bakit yung sa main meter ang laki ng konsumo, 'di ba? Opo. Tapos Tapos, parang yung parang may kulang ang bayad. 'Di ba? Kulang sa- Naka-aircon sila. Kulang. Naka-aircon Kasi po sila. Oo. Naka-aircon po sila 24/7. Oo. Pero kunyari ang binabayad Tapos lang nila 1,000 ganito. plus lang ang binabayaran. Kasi, magulang. kasi Ayun parang po, ang oo. concern ko po is binigyan ko sila ng first notice para mag-explain. Okay. Nirefuse nila. Tapos Ni-refuse nila. pagkahamon sila na ipapabarangay daw ako. Okay. O, ngayon, yung bang Tapang ha, sila na nga nag-tamper. Oo. Ipapabarangay pero, ka pa. Yes po. Pero teka Yes po. muna, question. Yung bang natamper nila, pina-check mo na rin sa Meralco? Oo, alam mo kasi pag nagpapa-submeter, pinapa-approve rin yan sa sa Meralco. Oo eh. So, Hindi po, sinabi Hindi po ng Meralco, hindi na? wala na raw po silang pakialam sa loob ng bahay eh. Yung metro lang daw talagang ano nila. Bagay. Oo. Kanila. Ang tanong ko naman, kung sinabi ng Meralco na problema nyo na pala yan, paano mo ngayon ipoprove, attorney, na tinamper nga niya yung sabi ng Meralco, bahala kayo sa buhay nyo, basta kami bayaran nyo. Ang problema kasi, di ba, wala naman nakakita nag-tamper. Pero, circumstantially, yung evidence, talaga namang... May evidence po ako. May Ano evidence po ebidensya ako. mo? Okay, may evidence siya, ha? Wait Photo. lang. Ang si Jen. Sandali Very lang. confident. Ano ebidensya mo, Jen? Photo. Ay, may photo. Hindi, ano yung sinasabi ng photo? Baka kinunan mo lang. Na tinestify ko ng electrician ko na hindi siya ang may gawa nun. Pero it doesn't still justify. But there that- is a presumption na in a wrongdoing, kung sino yung nag-benefit, siya yung gumawa. Opo, Ang opo. nag-benefit kasi niyan is siya, yung kanyang tenant, dahil kung submeter yan, ang kanyang obligasyon dun sa kanya, sa caretaker, ibabayad lang na kung ano yung ang reading. Paano tinatamper? Opo. Pwede mo bang explain sa amin? Oo nga, paano yung Yung- pinakabagal yung inuurong niya yung number? Ano yung may magnet, gano'n?
Yung aircon daw kasi nila, nakadirekta, hindi nakapasok sa submeter. Ah, Ay, hindi tamper yun. ano yun? Jumper. Jumper yun, po. hindi Naka-jumper tamper. Hindi mo sila. tinatamper yung mismong Jumper. submeter. So parang Qualified. Ang tanong ko po mga attorney, Ay, siya lang po. pasok po ba yun sa qualified test? Magandang tanong yan. Actually, isipin Kasi ko nga. direct siya eh. Tama siya. Hindi niya nga hindi ho tamper yun na Miss Jen. Hindi siya Hindi po, tamper. hindi po. Kasi ang tamper, yung mismong metro, yun yung pinapabagal mo, yun yung ginagawan mo ng hocus May pocus. sira ba yung ano? May sira yung Submeter. Yung submeter? Yung parang obviously po. parang Wala. strong ka. So ang ginawa niya, yung kanyang air condition, tinap niya doon sa main meter. Nakadirekta po. Sa main meter. Opo, Okay. nakadirekta Ang doon. tanong ko, meron ka bang picture noon nung nakadirekta? Meron po. Meron po. Pwede nga siguro Meron akong theft yan. picture na Nagnanakaw siya ng kuryente. sa kanila. Ano po? Pwede nga siguro nga. Maganda ano yan ha. That's very novel. Nagnanakaw siya ng kuryente, tas ang nagbabayad yung main meter. Kasi umaandar yung Opo. main meter eh. Dahil mare-record ng main meter yun, dun sa may ano niya eh. Meron akong Opo. ibibigay na tip sa iyo, Miss Jen, ha? Sabihin Ano mo. po pwedeng ikaso ko sa kanila? Okay, ganito muna ha para dagdag ebidensya ha. Yes po. Ang gawin mo habang siya ay gumagamit ng kuryente, ngayon, lahat kayo magpatay ng ilaw. Huwag kayong gagamit. Tanggalin nyo lahat ng sakit. Ngayon, pag yung mismong main meter mo umaandar at lahat kayo ay nakapatay, automatic na siya ang gumagamit. I-video nyo. Ang problema po yung main meter namin is nasa taas. Ganyan ang gawin ninyo. Nakabitin sa taas. Umakyat kayo. Ang hirap pala nun. Hatori, mahirap. Hindi, pero pwede yan nga na theft. Pwede yan na theft, Jen. Di ba Ilaban mo yan. Meralco ngayon, yung mga metro nila nasa taas? Oo. Nasa tuktok. Kasi kaya nga, pero tama nga Meralco kasi as far as Meralco is concerned, nasisigil naman niya yung buong Pag hindi naman kayo nagbayad, puputulin niya yan. Oo nga. Theft Ang yan. laki po kasi ng diferensya eh. Ang laki talaga ng diferensya ng bayarin. Actually, alam mo, Jen, pwede mo namang tanggalin yung pagkabit na yun. Kasi hindi naman yun authorized No, eh. ganito po ang gagawin ko po. Oo. Ang ano ko po, ganito po ang gagawin ko mga attorney. Ano ko, Kasi excited malapit na po yung disconnection. So, hahayaan ko lang ma-disconnect. Tama. Tapos, Kasi meron kayo ko naman rin ho ang walang disconnect sa ilaw. kanila. Siya lang ba ang tenante doon? Ano po? Siya lang ba ang tenante doon? Kasi kung ma-disconnect yan, Lahat kayo walang ilaw. Lahat kayo walang ilaw. Hindi, meron po ako. Nasa kabilang bahay po ako eh. Wala siya. Nandun siya sa kabila. Oo nga. Oo. Care ni Jen. O sige, pa-disconnect mo na lang yan. Pero dun sa tanong mo, Puntahan ka namin dyan, Jen. okay, pero dun sa tanong mo kanina na sinasabi mo ka attorney, kung anong klaseng kasong pwede niyang ikaso, dapat magbarangay muna sila, no? Barangay mo na Barangay, sila. Actually, alam mo, tapos, baka feeling ko nga, pag sinabi mo yun na naka-jumper siya dun sa main, baka yung barangay na Ang problema po sa barangay, bias ang barangay namin, Ano? talagang aanhin sila. Sila ang ikakampihan ng barangay dahil butante sila ng barangay eh. Ako hindi eh. Ay, Hindi ako ganun. side ng barangay. Alam ko na. Sumbong nyo kay Yorme. Tundo eh. Oo. Di ba? Oo, sumbong Hindi, nyo kay Isko. pero actually, nagbabayad Pero, naman eh. tingin Ibang aside tao po. lang ang nagbabayad eh. Hindi, ganito po, Theft talaga. tama pa ba yung gagawin ko, attorney, na nagdalawang notice ako sa kanila para explain nila bakit nila ginawa yun. Pag hindi pa rin yan, Nire-refuse nila, tapos ipapablatter ko nilang sa barangay na nire-refuse nila. yes. So, actually, parang yung failure of ano yan, yung barangay conciliation. Pwede ka nang dumiretso sa MTC, maliit lang kasi. Question. Ay, pwede Question, na po? attorney. Pwede na yan kung failure sa barangay. Oo. Diba? Kunyari, ang barangay kasi kailangan within 30 days ma-resolve nila from the, ano yun yung mga kagandahan, Kaso diba? nga, feeling ko sa barangay, Parang feeling niya bias. O, edi, kahit naman, kung Bias feeling mo gano'n, wait 30 days, kung wala pa rin, then there's going to be a certificate to file a case, di ba? Yun yung sa barangay lalabas doon. Yun na lang ang hintayin mo. Huwag ka na, kung feeling mo wala kang hustisyang makukuha sa barangay mo, gawin nyo pa rin yan. 30 days na naman ang hihintayin mo. In the meantime, disconnect. Question, attorney. Continuing na nagnanakaw ng kuryente.
Kung tenante yan, hindi mo pa-eject na lang yan. Hindi, ang tanong ko, continuous siyang nagnanakaw. Ang pagnanakaw ba ng kuryente is considered a big A criminal crime? case. Yes, can be. So, kung ganun, di bakit pa niya magbabarangay? Di on the spot. Yes, Pwede opo. na niyang... Well, para sa akin lang naman is parang kung kaya namang maayos sa ng, di ba, kanina pinag-uusapan natin, di ba? Mediation. Kung kaya namang tanggalin na lang nila yan. Well, actually, kung tenante nyo yan, ba't di nyo pa siya pa-eject? It's a violation. They're Paano yung mga committing- nagamit niya? Ayan. Collection Oo, na lang yun na nga yun. Kesa naman, From lumaki pa ng lumaki ang January, kanilang from January. utang. Ano yun po? From January, Oh. yung abono ko. Oh, yun, Nako, oh. nag-abono siya, Alam mo, ate. Jen, galit na galit si ate. Kesa yung sa theft, ang unahin mo, eject mo na lang yan. Kasi lalaki Paano eject? I-eject mo. Tatanggalin mo sa kanilang Tenant. ano, So, sa ano yan, kanilang lugar. Oo, kasi tenant lang naman sila umuupa di ba? Oo. Paano po ang gagawin ko? Di ano yan? Kailangan siyempre may proseso eh. Ang summary procedure lang ang ejectment sa MTC. Mas mabilis pa yun. Papel lang ang aandar. At sabihin mo nga that they are violating the lease contract dahil nga they are doing the jumper. Wala pong contract eh. Wala. Ayun Wala lang, po. walang kontra. Okay lang na walang contract kasi kung ganyan, it is assumed na it's a month-to-month, day-to-day, Oo, week-to-week. okay, yes, yes, Okay. po. So, kahit na, it's innately na they are doing a violation dahil they're doing yung thievery, dahil okay, nga. question. Paano nga kung ayaw umalis? Pag may ejectment, Yun. o kapag may ejectment na yan, tapos meron kayong court order, enforceable na yung court order, pwede silang tanggalin. Kandado na yan. Kakandado. Pag ganyan, tapos tanggal. Okay. Tapos kung may utang sa inyo. Paano po ang gagawin ko? First step? Ang first step, meron ka ng demand. First step mo, kesa yung magbayad, ang first demand mo is sila'y umalis na. Dahil sila ay paalisin mo na dahil sila ay nag-violate ng panuntunan ng inyong upahan. pagpapaupa. Dahil Sabihin, nagja-jumper sila. nagnanakaw kayo, Oo. wala na kaming tiwala sa inyo, aalis na kayo, ganyan. Tapos yung pag-ayaw nila, Magdadala malamang ko naman. ng demand letter? Oo, demand letter. Kahit ikaw lang. Kasi meron ka naman palang pictures, di ba? Tapos yung discrepancy. Opo, opo. Okay. Diba? Yun na Tapos pa-check muna. mo lang. Kasi habang nandyan dyan, lalaki lang ang ano Bill mo. Bill. Oo. Paano ko ako diretso na po ako. Diretso na po ako. Diretso na yan. sa After the MTC. demand, malamang hindi naman magbabayad. Hindi man sila magbabayad, hindi Oo. aalisan. Pumunta ka sa MTC, ang tawag ejectment. Ejectment. MTC. Ah. Dyan sa Metondo. Enforceable, area, okay? unlawful detainer, MTC? enforceable, municipal trial. M as in Mama, Tango, Charlie. Ayan. Oo. Manila, Mama, Municipal Trial Court. Municipal Trial Court. Sa Okay, hindi Manila. kailangan ng Sa abogado. Tondo po? Sa Tondo? Opo, dun sa mismong lugar ninyo. Sa lugar nyo. Oo. Korte yan. Sa korte. Sa korte yan. Kung saan ang Oo, location? summary judgment Opo. lang yan. Okay po. Yes. Ayun muna. Ano pong kaso? Ejectment. Magpa-eject mo na yan. Kasi Ejectment. Oops. O yan. Ta- Kasi Tapos sisingilin mo hihingan po yan, ako ng- papatanggal, hindi mo maano, patanggal. Ano po? Hindi na po ako magbibigay sa kanila ng notice? Hindi, kailangan mo Hindi, ng kailangan demand mo, letter. hindi, ganito para Demand for them Oo. to leave. Sorry wala kaming oras. Bibilisan na lang namin. Number 1, kailangan mo magsulat ng demand letter, sabi ni attorney. Na umalis na Sasabihin sila mo na doon. umalis na sila For dahil violation of your lease agreement, verbal lease agreement, in a sense that they should not be doing that. Kasi violation yan ng ano eh. Okay. Nagtatanggal. Para mas madaling Ano, maintindihan. Theft. Para hindi maintindihan, para madaling maintindihan, sabihin mo violation dahil kayo po ay lumabag sa panuntunan Dahil ng kayo aming nagnanakaw ng regulasyon. aming kuryente, Ayun. hindi nyo binabayaran. Nagnanakaw ng kuryente. Bigyan mo ng notice. Pagkatapos mong bigyan ng notice, bigyan mo ng sapat na araw para sila'y sumagot. Kung hindi sumagot, automatic pumunta ka na raw sa MTC. For forcible Para sa ejectment. Magpa-eject ka na. Yan, okay. Forcible Paano entry po and pag ayaw unlawful. nila tanggapin? Paano pag ayaw nila tanggapin? Ay hindi, kung ayaw naman nila tanggapin yung demand letter, hindi sila ng demand letter, dire-diretso naman yung kaso. Dire-diretso naman. Okay. Okay? Pwede ko pong, yun din ang letter po, pwede kong pa-receive sa barangay na katunayan, hindi nila ni-refuse nila. Receive sa barangay. Hindi, dapat sa kanila eh. Sa kanila dapat, Oo, hindi sa sa kanila. barangay. Ayaw po eh. Ay, iwanan mo.
Iwanan mo tapos Tapos sabihin mo kuna mo lang- ng picture, iniwan mo doon. Yes. Lagyan mo ng Actually, dyaryo. isa yan sa mga kagandahan ngayon ng civil procedure. Okay. Sinasabi ko na hindi umusad-usad ang hustisya dahil nga you refuse. Okay. There are different ways of serving. Okay. So, basta iwanan mo doon, kumuha ka ng dyaryo, kuna mo ng picture, kay receive niya, hindi, at least may katunayan ka. Yes. Okay? Salamat, Okay. pasensya na, walang Thank oras. you. Tawag ka ulit, Thank ha? you very, very Thank you, much. thank you. Okay. Salamat po. Maraming salamat. Wala na po kaming oras. Kami po yung magpapasalamat sa inyo hanggang sa muli. Ako, inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. At ako inyong abogada de Campanilla, si Attorney PG. Hanggang sa muli. Bye-bye po. God bless you. God bless.